Okay, so tawag dito. Good morning, grade 11. So tawag dito, tapos na tayo doon sa conic sections, saka tawag dito, yung system of nonlinear equation. So dito, hindi na tayo masyadong mag-GeoGebra gaming dito. So topic nyo na to last time sa grade 10, yung dalawang next topic natin. Topic nyo to ng grade 10, ito yung series, arithmetic, tsaka geometric, and then yung next is yung binomial theorem. So topic nyo na siya ng grade 10. I hope ay mas madalian na kayo. Pero ito, mabilisan lang, di kagaya ng grade 10 nyo, isang linggo yung arithmetic, isang linggo yung geometric. Dito yan, tag-isa, dito isang linggo lang magkasama na. Okay, so simulan na natin. And again, yung ano pala, I'm sorry, hindi ko na bago yung objectives dyan sa handouts nyo, sa modules nyo. So ayan yung objectives natin. Baka kasi sabihin nyo mali, diba? Medyo ano, talagang chinecheck ni Ma'am Glenn yan, hindi ako nakapagpa-check kasi ayaw nyo baka mabash ang MTAM, diba? So baka i-post nyo mali yung objective, diba? Pero hindi naman, may tiwala naman ako sa inyo. So game. So una, sabi dito, many problems in mathematics involve finding the sum of the first n terms or all the terms of a sequence. Such a sum is called series. Basically, the series is the sum of the finite or infinite numbers. So yun, series. Pinag-add daw siya ng mga terms nung sequence or nung series. Next, sa series may dalawang klase, finite tsaka infinite. So malamang finite, limited lang siya, may certain number lang yung limit niya. Sa infinite, dire-diretso. Ano lang pinagkaiba niya? Ito may an, ito may diretsong yung tatlong tuldok, nakalimutan ko yung tawag dyan, pero it connotates na dire-diretso siya, diba? Next, ito naman, ito yung sigma notation. Sigma, yung ayan yung ganyan, sigma yung tawag sa kanya. So paano yung gagawin dyan? I-apply mo lang yung baka magkamali ako madali lang naman siya. I-apply mo lang yung formula, which is eto, and then yung I papalitan mo lang from, ayun sinabi yung I, from 1 to 5. So magsisimula ka sa 1, matatapos ka sa 5. So finite siya. So simple lang. So simulan mo lang. So 1 plus 2 plus 2 plus 2 kasi dire-diretso hanggang 5, diba? So 3 plus 2, 4 plus 2, 5 plus 2. Tama ba tayo doon? So ano yan? 3, 4, 5, 6, 7. Mag-addin mo lang lahat yan. So 3 plus 4, 7 plus 7, 14, 20, 25. Diba? Ayan. So kagabi talaga, may palaka talaga kagabi. So nandito ako sa baba ngayon. Nalabas na naman daw yung palaka. Pero syempre, ano tayo doon? Ingat pa rin tayo. So baka may kumakaluskus na dito sa paanan ko, diba? So yun na yun, diba? So next, ito naman, ito mahirap kasi from the given series, gagawin mo siya ng sigma notation or gagawin mo siya ng sariling formula. So una dito, mapapansin nyo, 3, 6, 9, 12, ano nangyayari? Plus 3 ng plus 3, diba? Diba? Plus 3 ng plus 3. Diba? Pansin nyo? So, paano kaya natin gagawin yan? So, plus 3 ng plus 3. So, magsisimula ka, ito yung a sub 1 mo, a sub 2, second term, third term, fourth term, fifth term. So, ano ibig sabihin nun? Gagamitin mo yung 1, 2, 3, 4, 5 para makakuha ka ng tawag dito, ng formula. So, yung una, a sub 1 mo ay 3, a sub 2 mo ay 6, a sub 3 mo ay 9. So, ito yung 1. Ano gagawin mo sa 1 para maging 3? Diba? Ano gagawin mo sa 2 para maging 6?
Diba? So, paano kaya to? Times 3 ng times 3 to. Alam ko, times 3 ng times 3 to eh. O, yun, tama. Ayun na. Nahanap ko na. 3. Tama. 3. Times 3 lang ng times 3. So, ano sagot dito? Dapat talaga gumawa ka ng ganito eh. Mental talaga to, class. Hindi mo siya magagawa ng ano-ano lang. Arte-arte lang. Trial and error talaga. So, ano nangyayari dito? Tina-times 3 lang, tina-times 3 yung 1, 2, 3 para maging 3, 6, 9. Gawa natin. So, sigma notation. Ito, mali lang to ah. Ito ah. Ganito talaga yun, no, yung nasa taas. Na hindi ko lang na-type ng maayos. Ganun talaga yung lumabas sa Word. Ilang term siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 siya. Yung I mo, magsisimula ka sa 1, tama? And then, ano yung gagawin mo? Minumultiply lang, oh. 3i. So, 3i. Ito na yung formula mo. Kasi dire-diretso lang yung i 1 to 7 eh. So, 3 times 1 times 2 times 3 times 7. Diba? Ganun lang. Ito kaya. Ito medyo mahirap eh. Try natin ah. So, yung a1 mo is negative 8, negative 18, negative 32. Ay, alam ko na. Negative 50. Ang gagawin mo dapat is 1, 2, 3, 4. Paano kaya yan? Paano kaya? Ang nangyayari dyan, mapapansin nyo hindi siya hindi siya geometric, hindi siya times ng times, hindi rin siya tawag dito, hindi rin siya plus ng plus. Neither geometric nor arithmetic. So, eto mapapansin nyo dyan, yung mga ganyan, exponential yan eh. Exponential yan. So, ang gagawin mo dyan, nahanap ka ng mga perfect square. So, dito, ang sagot dyan is ang sagot dyan ay, ito pala. Ito. Ang sagot dyan is, ang nangyayari dyan ay 2 squared times 2. 3 squared times 2. 4 squared times 2. 5 squared times 2. Gets nyo? So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. 3 times 3, 9. Times 2, 18. Ganun yung nangyayari. Yun nga lang, ito, madidisregard natin. Magsisimula ka na sa 2, 3, 4, 5. Kasi yun yung sunod-sunod na number. Diba? So, ilan yan? Ilan yung terms natin? 1, 2, 3, 4, 5. May ganyan sa seatwork nyo ha. So, makinig. So, paano gagawa natin yan ng sigma notation? So, 5 daw. Saan ka na magsisimula? Hindi ka sa 1 magsisimula. Pwede naman yan magsimula ka sa 2 eh. Diba? So, paano gagawin mo? 2. Tinumultiply mo kasi sa 2. Ito, ano yung mga value na to? Ito yung magiging I. Tama? I squared. So, pag sinolve mo yan, yun ang lalabas. So, yan na yung final answer. So, sa seatwork nyo, pag-isipan kung paano nangyari yun. Tingnan ko nga. Ito, plus 2 ng plus 2. Madali ito. Plus 2 lang ng plus 2. So, dapat may 2 ka na multiplier. Parang yung 3i. Ito, times 2 ng times 2. Ay, no. 4 times 2 times 2 times 2. Ano naman to? Parang ganyan yan, no? 1 over 2 2 squared yan, diba? So, ito naman, 1 over 2 raised to 3. Diba? So, ito, pwede mo itong gawing plus 1. Gawin mo itong 1. So, ito gawin mo 2. Diba? Ayan, no? 1, diba? Sinasabi ko na yung sagot, 3 plus 1. Pwede ganun. Ito naman, ito madali lang. Squared lang to ng squared, oh. 3 squared, 4 squared, 5 squared. Ano to? Plus 1 lang na plus 1. Madali lang din yan. Ito mahirap. Kalimutan ko na sagot dito. Ito mapapansin nyo, ito lang yung gumagalaw. Tama ba? Oh, ito lang. 4, 5. Ito pala hindi. 3 pala to. So,
So, yan. So, solve natin. Ito pala yung gumagalaw. 2, 3, 4. Diba? 2/3, 3/5. So, tingnan na lang natin. At least, yung dalawa na lang mahirap, diba? Yung tatlong una, madali. So, next. Arithmetic series. So, topic nyo na to last time. Sinabi ko na. So, ano yung AN natin? Baka nakalimutan ng iba. AN is equals to A sub 1 plus N minus 1 times D. Diba? So, ito yung mga formula natin. More on tawag dito. Summation tayo. Kaya, puro S sub N yan. So, sabi dito, find the sum of the 35 terms of arithmetic sequence whose first term is 3 and the common difference is 6. So, ano raw? 35 terms. So, ano ibig sabihin nun? Yung N is equals to 35. Tama? Ano yung first term? A sub 1, 3. Common difference, 6. Tama? Next, ano yung pinapahanap? Find the sum. So, S sub N yung pinapahanap. Diba? So, eto, yung pinakamadaling formula ng S sub N. Diba? So, meron na ba tayong N? Meron na. A sub 1, meron na. Ang wala tayo, AN. So, paano makukuha yung AN? Kailangan natin mahanap yung 35th na term. A35. Diba? So, ano yung A sub 1 natin? 3 plus, ano yung N natin? 35 minus 1 times common difference natin? 6. So, 3 plus 34 times 6. Corny na ito. May ganun pa. Ano yun? 34 times 6. 204? No. 204 plus 3. So, 207. Double check ko lang. Mahirap magkamali. 204. Sa bagay, iba pala itong ginawa nila. 207. Sige. Solve natin sa 207. So, ano na mangyayari dyan? Tsaka mo ngayon to gagamitin. Tama? Kasi may A sub N ka na. So, Sn is equals to 35 divided by 2 times 3 plus 207. So, 35 over 2 times 207 plus 3, 210. So, solve natin. So, 210 times 35 divided by 2. So, anong sagot? 3,675. 3,675 pala. I'm sorry. Nagloloko. Tawag dito, pwede rin ito rin yung gamitin nyo. Pwedeng ito yung gamitin nyo. Sir, pwede ba yan? Yes, pwede yan. May A sub 1 na tayo, 3, may N, may D. Pwede yan yung gamitin natin. Ito yung kakalabasan niya, no? So, pero ako mas sanay ako sa ganito kasi, 'di ba? Especially sa inyo, hindi kayo malilito dun sa formula. So, 2 times 3 plus 34 times ilan yun? 3. Diba? Bracket pala dapat to. So, try natin. 34 times 3, ito 207, diba? 207, try natin. 207 plus 6 ay mag-iiba. Times 35 divided by 2. At gano'n nag-iba. N over 2. Ba't nag-iba? Double check ko. Nag-iba. Pero ito yung tamang sagot sa book eh. 34 times 6 to 34 times 6 204. Ba't dito 207?
Okay, tama lang. Tama lang. 34 times 6 plus 6. Tama lang, 210. Nalito lang ako dito. Akala ko kagaya na itong 207. Okay, so tama rin naman pala. Tama rin yung lalabas. Akala ko mali. So next, find the sum of the series 4 plus 9 plus 5. So una, a-analyze mo yung series natin. So ano mapapansin mo? Plus ng ilan ng plus ng ilan? Plus 5 ng plus 5, diba? So common difference mo ay 5. A sub 1 mo. A sub 1 mo ay 4. Oh, ito ang problema dito. Hindi mo alam yung n. Tama? Pero yung an, alam mo. Yung last term, alam mo, which is 189. Diba? So, solve natin gamit tong formula na an is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. Diba? Ano yung an mo? 189 is equals to a sub 1 mo? 4. Plus, ano yung n mo? Yun yung hindi mo alam. Minus 1 times, ano yung common difference? 5. 4 plus, distribute mo yung 5 plus 5n minus 5. So, magiging 4 minus 5, negative 1. So, 5n minus 1. 189, 189. Lipat mo na yung negative 1 sa kabila, magiging positive. Tama? 189 plus 1, 190. 5n. So, n is equals to, nasisilaw ako sa ano. So, 5n is equals to 190 divided by 5. So, 38. Solve na natin. So, may n na tayo na 38. Tama ba? Ano yung formula natin? S sub n is equals to n over 2 a sub 1 plus a sub n. Tama ba? Ayun na, napakadali ng formula. So, ano yung an natin? 38 over 2 times 4 plus 189. So, solve na natin. So, 4 plus 189 times 38 divided by 2. Oh, ang lapit din ng sagot ha. 3667 ah. Parang yung kanina lang. 3667. So, tama tayo. Na-confirm ko sa book. Okay? Ganun lang kadali. Yun nga lang, mas alam niyo yun, yung topic nyo kasi ng grade 10, paunti-unti. Hinahanap pa yung AN. Diba? Ito problem solving na kagad. Kaya dapat naintindihan mo siya as a whole. Next, ito maganda. So, sabi dito, problem solving to. So, sabi dito, Ruby Theater is equipped with the latest movie technologies, blah, blah, blah. Its chairs are arranged in rows with increasing number of chairs from front row to the back. The first row is 40. So, may chairs daw na, ayan, upuan yan na. So, una raw, 40. Sunod ay 48. So, dumami. Sunod raw na chairs ay 56. So, 56 naman. Ayan. So, sabi dyan, and the third row, so on and so forth. If there are 20 rows, 20 raw yung linya ng mga upuan. Diba? So, if there are 20 rows in the theater, how many people can the theater accommodate? Okay, how many? So, simple lang yan. So, gagawan lang natin siya ng arithmetic sequence kasi plus 8 lang siya ng plus 8 to. 40, 48, 56. So, ang common difference niya ay 8. Tama? And then, malalaman mo na rin yung n kasi yun, sinabi niya, ilang rows daw? Diba? So, 20 rows. So, n is equals to 20. Ano lang yung kulang mo? A sub 1 pala, meron ka na. 40. Ang kulang mo na lang, a sub n. Diba? Try natin yung kaninang formula. Ito, oh. Diba? Kabisado ko na yung formula. N over 2 2a1 plus nakalimutan ko. Joke lang. Tama ba? Ayan, 2a sub 1 and minus 1d. So, solve natin. Kahit hindi na natin hanapin yung a sub n, solve natin. So,
Ano yung value ng n mo? 20. Divided by 2, 10. Sulat natin mamaya sa baba. 2a sub 1. So, 2 times 40 plus, ano yung n mo? 20 minus 1 times 8. So, 10. 2 times 40, 80. 19 times 8. Ayan, pwede mo na i-calculate. So, 19 times 8 plus 80 times 10. 2,320. 2,320. Ilan daw? How many people? 2,320 people. Try nga natin. Kunin natin a sub n. A sub 1 is 40 plus 19 times 8. So, 19 times 8 plus 40. 192. Tama. Laplasan mo ng 40. Multiply mo sa 10. Ayan, parehas lang yung lumabas na sagot. Nalito lang ako kanina. Pagpasensyahan nyo na. 2,320 din. Next, geometric series. Nakalimutan ko yung paghanap ng a sub n neto. Pero, tignan na lang natin. Pero parang di naman kailangan. Hindi kailangan din yung n. Pero baka nandito siya. Sinabi yung n kasi S6, S sub 6 yung hinahanap. Ayan. So, simulan na kagad natin. So, find the geometric series. 4 times 12 times 35 ba talaga? 36 to. Bago. 36 yan. Kasi times 3 ng times 3. So, a sub 1 mo ay 4. Common ratio na tawag. Kanina common difference. Ngayon naman, pag multiply na multiply, common ratio. So, common ratio mo ay times 3 ng times 3, diba? Next, ang n mo ay 6 kasi yun na sinabi na, diba? So, s sub n is equals to, ano a sub 1 mo? 4 times common ratio mo is 3 raised to 6 minus 1 times common ratio mo ulit 3 minus 1. So, paano kaya to? Solve natin. So, 3 minus 1 is 2. Tama. Para lang di kayo malito mamaya. So, wala pa tong ano. Mano na lang. 3 times 3 times 3 times 3 times 3. 5 times 3. Minus 1. Divided by 3 minus 1 is divided by 2 times 4. Ang sagot 1,456. Tama tayo, na-confirm ko sa book. 1,456. Okay, so madali ba siya? Yes, so follow mo lang yung formula. Diba? Mas madali ito kaysa yung last time, diba? Find the sum of the geometric series. So ito na yung mismong formula. Kaso lang, ano ata to eh. Mano-mano ata to. Mano-mano to. Putik, 12. So, pwede to, hanapin natin yung ano. Kaysa mag-multiply ka hanggang 12, pwede mong hanapin yung a sub 1, r, and yung n. Yung n mo ay given na ayun yung n mo 12. Diba? Hanapin na lang natin yung a sub 1. So try natin. So a sub 1 is equals to 0.5 times 4 1 minus 1. Tama? So 0.5, any number raised to 0 is 1. Tama? Oops, mali. 4 raised to 0 is 1. So, 0.5 times 1. So, magiging 0.5 pa rin siya. Yun ay a sub 1 mo. Next, common ratio. Dapat mahanap natin yung common ratio. Hanapin mo yung a sub 2. Diba? So, ano yung a sub 2 mo? 0.5 times 4 times
Ewan ko kung lalabas dito yung common ratio, pero sa tingin ko naman times 2 minus 1. So 0.5 times, ang maganda dito, hanapin mo na rin yung a sub 3 para mabilis, ay para ma-sure. 4 times 1, so 4 raised to 1 is 4, so 4 times 0.5, 2. Mukhang minumultiply siya sa 4 sa tingin ko lang. Pag ito 16 lumabas, yun na yun, ay 8. 0.5 4 raised to 2, tama, kasi yung plus 1 naman ng plus 1 yan eh. So 0.5 raised to, tama na tayo dito, 16, 8. So ano nangyayari? Multiply ng multiply sa 4. Kaysa isolve mo yung 12 na ganyan, 'di ba? Kaysa isolve mo yung 12 na ganyan, ang gawin mo na lang, kunin mo na yung common ratio niya, which is 4. 'Di ba? So R niya is 4. A sub 1 niya ay 0.5. Masosolve mo na ba yan yung kanina? Yes. Try natin ha. S sub n is equals to A sub 1, 0.5 times common ratio, which is 4 raised to 12 minus 1, common ratio 4 minus 1. Hanap lang ang ibang calcu, hanap calcu yun. Ito. So, ito yung logarithmic, kaya ako nag-ano nito dahil pinapractice ko yung logarithmic natin kanina. So 4, saan na yun? Raised to 12, 4 raised to 12 minus 1, mas maganda pala to, divided by 4 minus 1. 4 minus 1, 3. Tama. Divided by 3 times 0.5. Ang sagot, ano ba yan? Hindi pa ginawang ano? Ayun. Ano yan? 279 million to 622.5. So 2,796,202.5, diba? Kaysa i-multiply mo yan, diba, ng 12 terms, 12 na computation, at least ganyan na lang, hanggang A3 lang, tapos solve ka na, calcu na, diba? So mas madali. So take note of that. Ay, exercise na pala. Okay, so very good. Tapos na pala tayo sa lesson natin. So ano yung gagawin dyan? Write the terms and solve for the summation. Dami na naman, no? So eto, solve nyo na lang is yung add. Ayaw naman kayo mahirapan, diba? Eto, so solve nyo lahat. Eto, find the sum of the, eto, so solve nyo lahat to. Eto, so solve din lahat. Okay? So ito lang naman 10 binawasan ko. So yun lang, grade 11. So pasensya na, na-late ako kanina. This time hindi tayo malilate. Okay? So maraming salamat and God bless. Kung matatapos nyo yung mga kailangan nyo gawin, tapusin nyo na para sa sem break, pahingang-pahinga kayo, 'di ba? So, and excited na ako sa mga grades nyo. Sana maraming may with honor. Yung perfect attendance, hindi pa sure kung paano yung gagawin eh. But, sana meron din. But excited na ako sa inyong mga grades. So, again, maraming salamat and God bless you guys.